Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mahigit 300 milyong dolyar na US aid para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines tuloy ayon sa Malacanang at Embahada. Mga patotsyada ni dating Pangulong Duterte, isa-isang sinagot ng Malacanang. Mas maraming Pilipino mabibigyan ng trabaho ngayong taon dahil nananatiling on track ang Pilipinas sa pagkamit ng 9 hanggang 10% na investment growth. Mas modernong EDSA busway aasahan ng publiko sa ilalim na Administrasyong Marcos Jr. ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon. At mahigit sa 11,000 dayuhan sa Pilipinas na dating nagtatrabaho sa Pogo pero ngayon ay illegal aliens na, tinutugis pa rin ng Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng gobyerno. Una sa ating mga balita, ikinatuwa ng Malacanang ang pag-exempt ng Estados Unidos sa higit $330 million na assistance ito para sa Pilipinas sa kabila yan ng ipinag-utos ni US President Donald Trump na pag-freeze at pagripaso sa kanilang foreign aid. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Ikinalugod ng Malacanang ang pag-exempt ng Estados Unidos sa assistance nito para sa security forces ng Pilipinas. Ayon sa palasyo, malaking bagay ang desisyon na ito ng US. Ibig sabihin kasi, tuloy ang $336 million na assistance ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa modernisasyon ng pwersa ng seguridad ng bansa, na bahagi ng $500 million na Foreign Military Financing o FMF na inaprobahan ng US Congress noong nakaraang taon sa ilalim ng Biden administration. Ayon sa Malacanang, bagaman hindi binabaliwala ng pamahalaan ang AFP Modernization Program, mas magiging madaling gawin ito sa pamamagitan ng tulong ng US. Nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Tandaan po natin, ito pa ay mula sa pamahalaan po ni dating Pangulo na US President Biden at ito pa rin po ay pinagtibay din po sa panahon po ni President Donald Trump. So masarap po na makatanggap ng ganitong good news at ang suporta po ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. Kasalukuyan din daw ang ginagawang evaluation ng Pangulo sa mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kaya hindi pa tiyak sa ngayon kung magkakaroon ng balasahan. Pero sa pagkakaluklok ni Secretary J. Ruiz sa PCO, asahan na raw ang pagbabago. Nagkaroon na po ng meeting at sinabi niya po talaga na magkakaroon ng pagbabago. At maaaring may ma-retain, maaaring may mawala. So hintayin po natin kung ano yung magiging order ni Sec. J. Ruiz. Sa paggunita naman ng EDSA People Power, binigyang diin ng palasyo na wala sa kagustuhan ng Pangulo na burahin ang kasaysayan. Dahil kahit naman daw special working day ang araw na ito, wala sa direktiba ng punong ehekutibo na pigilin ang sinuman na gunitain ang EDSA Revolution. At hindi rin pinipigilan ng sinuman na makibahagi sa mga aktibidad tungkol dito. If there is the intention to erase the memories of EDSA People Power, ibang klaseng pamamaraan ang gagawin. As a matter of fact, we declared it as a special working day, but it is considered just a regular working day. But what's the purpose of a special working day? It's to encourage people to join any event kung kanilang kailangang i-commemorate ang isang affair. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tiwala si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na magpapatuloy ang humanitarian aid sa bansa, lalo na sa usapin ng kalusugan at edukasyon. Ayon kay Romualdez, nakausap na ni US Secretary of State Marco Rubio si DFA Secretary Enrique Manalo at tiniyak nitong patuloy na susuportahan ng Amerika ang kalusugan at edukasyon sa Pilipinas. Sinabi ni Romualdez na humingi lang ng kaunting panahon ng Amerika upang ito'y maisakatuparan. Una nang inabisuhan ng Amerika ang DFA na may ilang bahagi na exempted sa 90-day foreign assistance ban ang Pilipinas.
kinumpirma ng ambassador na nabigyan ng waiver ang $336 million na security aid para sa bansa. Isa-isang sinagot ng Malacanang ang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa pagbebenta ng gold reserves. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang bintang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagnanakaw at pagbibenta umano ng pamilya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng gold reserves o ginto na siyang dahilan ng paghina ng piso kontra dolyar. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahigpit na pinangangasiwaan ng ahensya ang gross international reserves ng bansa, kabilang ang reserbang ginto. Layo nitong mapanatili ang katatagan at kakayahan sa pagpalit ng piso sa pandaigdigang merkado. Ang pondo, eksklusibong ginagamit para matugunan ang foreign exchange requirements ng bansa. Bumibilian niya ng ginto at ibinibenta ito ng BSP kapag mataas ang presyo. Sabi ng BSP, napupunta ang kita sa GIR mula sa $103.8 billion noong 2023. Tumaas ang GIR ng bansa sa $106.3 billion na karaang taon. Kaya buwelta ng Malacanang sa aligasyon ni Duterte. Joke daw ba ito o pangakong napako? Gaya ng sinabi ni Duterte na sasakay ng jet ski patungo ng Spratly Islands para itanim ang watawat ng Pilipinas at ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Habang papalapit ang Hatol ng Bayan 2025, mas lumalakas pa ang nahukuwang suporta mula sa publiko ng mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador. Yan ay assessment ni Navotas City Representative Toby Tiangco na siyang tumatayong campaign manager ng grupo base sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Tiangco, kahit saan sila pumunta, nakatutuwaan niya ang positibong pagtanggap at mainit na pagsuporta ng ating mga kababayan. Malinaw niyang may tiwala ang mga Pilipino sa administrasyon at gusto nila ng Senadong tunay na maglilingkod kasama ang Pangulo. Tiwala naman ang grupo na mas marami pa ang tatangkilik sa kanilang mga programa at layunin para sa bansa na nakaangkla sa ibayong pag-unlad ng bansa sa mga susunod na kampanya ng alyansa. Inaasahang mas marami pang Pilipino ang mabibigyan ng trabaho ngayong taon dahil nanatiling on track ang bansa sa pagkamit ng 9 hanggang 10% na investment growth. Narito ang report. On track o nasa tamang landas ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa pagtupad ng target nitong 9 hanggang 10% paglago sa investments ngayong taon. Nakapagtala sila ng higit sa 52 billion pesos kasunod ng kanilang board meeting nitong February 20, 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga,
Bunga ito ng pagsuporta ng ahensya sa mga pangunahing sektor tulad ng makabagong teknolohiya at pharmaceutical industry na nagtataguyod ng paglago sa mga rehiyon at ng bansa. Binigyang diin din ni Trade Secretary at PEZA Board Chairman Cristina Roque ang epekto ng Create More Act na aniya ay isang game changer sa pag-akit ng dayuhang pamumuhunan dahil sa mas mahaba at mas kapaki-pakinabang ng mga insentibo. Mula Enero hanggang Pebrero 2025, nakapagtala ang PEZA ng higit sa 300% na pagtaas sa mga naprobahang investments dahilan kaya nakamit ang higit na 50 billion pesos kumpara sa higit 12 billion pesos sa parehong panahon noong 2024. Dahil dito, halos sa 40 ng mga bagong proyekto at mga expansion ang naaprubahan at mahigit 11,000 na mga bagong direktang trabaho para sa mga Pilipino ang inaasahang malilikha. Malaking bahagi ng mga investment na ito ay nagmula sa domestic market enterprises. Inaprubahan din ng PEZA ang dalawang malalaking proyekto na kayang lumikha ng higit 15 billion pesos sa Tarlac at Batangas. Suporta ito sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iangat ang bansa bilang isang upper middle income economy. Kabilang dito ang isang Ecozone Development Project mula sa isang South Korean company na magpapalakas sa iba't ibang sektor tulad ng manufacturing, turismo at information technology. Inaasahan din ang pagpasok ng mas maraming investments matapos mapirmahan ang implementing rules and regulations ng Create More Act. Ayon kay Secretary Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, layunin ng batas na magikayat ng mas maraming investments at makalika ng trabaho para sa mga Pilipino. Tiniyak din ng PEZA ang patuloy na pagtupad sa layunin nitong pagpapalakas ang posisyon ng Pilipinas bilang pangunahing destinasyon ng investment sa rehiyon. Inirekomenda ni Transportation Secretary Vince Dizon ang paglalagay ng malinaw na signages at bridgeway sa EDSA busway sa Ortigas. Ito'y para hindi nagkakalituhan sa mga pasahero ng MRT3. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa. Asahan ng publiko ang mas modernong EDSA busway sa susunod na taon. Hakbang ito ng Department of Transportation upang maging maayos at maginhawa ang pagbiyahe ng mga pasahero. Sa unang araw ng panunungkulan ni Transportation Secretary Vince Dizon, personal niyang sinubukan ang pagsakay sa EDSA busway mula Ortigas patungong Monumento upang makita ang mga problemang kinakaharap ng mga commuter. Isa sa kanyang napansin ay ang iisang daanan para sa mga pasahero ng EDSA busway at MRT3 na naging sanhi ng siksikan at kalituhan sa daloy ng tao. Dahil dito minungkahi ni Secretary Dizon ang pagtatayo ng sariling concourse o bridgeway para sa EDSA busway sa Ortigas, pati na rin ang mas malinaw na signages upang mapadali ang paggalaw ng mga commuter. Bilang modelo, gagamitin ng DOTR ang disenyo ng concourse o bridgeway ng isang mall sa North EDSA at ipatutupad ito sa iba pang istasyon ng EDSA busway. We're going to start the process of bidding out for the improvement of the stations for this year. No, so there's budget allocated, and we will use the model station of SM North EDSA and SM Mega Mall. We will replicate those in all the other 21 stations. Bukod dito, napansin din ng kalihim ang hindi maayos sa operasyon ng ilang timer sa EDSA busway. Tiniyak ni Secretary Dizon na paigtingin ang pagbabantay laban sa mga iligal na sasakyang dumaraan sa EDSA busway habang patuloy na pinag-aaralan ng posibilidad ng pagsasapribado nito. Samantala, naisumiti na rin ng kalihim sa Malacanang ang listahan ng 7 opisyal na mamumuno sa major sectors ng DOTR. Isa sa malagang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Secretary Dizon ay ang pagpapabilis ng big-ticket projects ng pamahalaan kabilang MRT, LRT, subway at busway lalo na sa usapin ng right-of-way. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Isusulong na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang single at efficient connection system ng Metro Manila LGUs sa pamagitan ng Fiber Optic Cable Network Project. Ito'y para mas mapabuti pa ang urban management ng gobyerno, partikular na sa panahon ng sakuna. Sa pulong kasama ang opisyal ng MMDA, tinalakay ng Pangulo ang Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilience Project. Nais ng Pangulo na mas pabilisin pa ang magiging emergency response, real-time flood level monitoring gamit ang interconnected CCTVs at
mas maging epektibo ang traffic management sa pamamagitan ng automated traffic lights. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa pamamagitan ng digitalization, mas mapadadali ang pamahala at kaayusan ng bawat komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na pabibilisin ang mga proyektong pangkalsada tulad ng Metro Manila Subway Project. Si Christian Vascones ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Christian. Yes, Alan, mabilisan pero pulidong trabaho. Ito ang ipapatupad ng DOTR sa kauna-unahang railway project o proyekto ng underground railway sa bansa. Ito ang Metro Manila Subway Project. Una nang sinabi na hindi matatapos sa loob ng termino ng kasalukuyang administrasyon ang proyekto, pero maging mabilis pa rin ang pagtatrabaho sa Metro Manila Subway. Dahil na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-expedite o pabilisin ang mga proyektong infrastruktura sa bansa, lalong-lalo na ang mga kalsada at malaking proyekto tulad nitong Metro Manila Subway Project. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, isa sa mga balakid na magpapabagal ng proyekto ay ang mga informal settlers na madadaanan ng ongoing project. Nakasaad sa ROAC na ipinagbabawal ang pagbabayad sa mga informal settlers, kaya kailangan silang ilipat sa relocation site. Pinangako naman ng DOTR na gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para mabigyan ng solusyon ang mga problemang ito, kabilang ang mga issue ng right-of-way. Ang underground railway project na ito ay may habang 33 kilometers na mula Valenzuela City papuntang Bikutan, Parañaque. Layo nitong lalo pang paangatin at mapabilis ang public transport sa bansa upang makatipid sa minuto ng pagbabiyahe ang mga commuters. At ngayon, Alan, nandito tayo ngayon sa isa sa mga rail station dito sa corner o dito sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue, particular dito sa NSA property na kung saan kanina maaga pa lang ay nagsisimula na ang trabaho sa loob mismo ng project site. At iyan na muna ang ulat at ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan sa studio, Alan. Maraming salamat, Christian Vascones. Nagbigay ang bansang Sweden ng tinatayang 16.35 milyong piso sa Department of Transportation para sa pagpapatuloy ng feasibility study ng EDSA Bus Rapid Transit Project. Nilagdaan ang kasunduang ito ni DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Jesus Ortega, DOTR Planning and Project Development Director Felicissimo Pangilinan, at ang Swedish State Secretary for International Development Cooperation and Foreign Trade, at ang Swede Fund Project Accelerator at ang acting director nito. Ginanap sa DOTR office sa San Juan City na pagkasunduan na palawigin ang feasibility study ng EDSA busway sa isa pang taon. Magpapaabot din ng Sweden ng tulong sa pagbibigay ng technical assistance sa paggawa ng engineering designs, pagplanong mabuti sa public-private partnership, paggamit ng sustainable energy at mga pagsasanay. Layunin ng Sweden na makatulong sa paglikha ng mga epektibong solusyon sa transportasyon na magdudulot ng malaking ginhawa para sa mga Pilipino. Ang Malacanang nagbigay ng panig sa terminong Fort With sa gitna ng iba't ibang opinyon hinggil sa urgency para sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. May nakitang gray area ang Malacanang sa terminong Fort With sa harap ng iba't ibang opinyon ukol dito na may kaugnayan sa impeachment kontra kay VP Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, iba't ibang klase ng opinyon ang lumulutang sa kasalukuyan dahil sa katagang Fort With na mababasa sa probisyon ng konstitusyon. Ayon kay Atty. Castro, walang kwestiyon na agad ikasa ang impeachment kung may sesyon. Pero sa kung dapat isagawa ang pagliliti sa impeachment court sa panahon ng recess, dito ani Castro pumapasok ang gray area kaya't maaaring may iba't ibang interpretasyon ukol sa argumento. Wala naman kasing sinasabi ang konstitusyon na kailangang magpatawag ng special session at pagulungin na ang impeachment trial. Pag may session po, walang problema eh. They have to do. But during the recess,
Wala po sinasabi ng Constitution na you have to call for special session to proceed with the impeachment proceedings or with the impeachment trial. Wala po kasing gano'n nakasabi sa Constitution. Samantala, nanindigan naman ang palasyo na hindi magmumula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa posibleng pagkakaroon ng special session. Hindi maganda ayon kay Atty. Castro na manggaling pa sa Pangulo ang inisyatibo sa pagpapatawag ng special session sa gitna na din ng anyay intriga na ang Presidente umano ang nasa likod ng impeachment. Mas maigi ayon kay Castro na manggaling ang request mula sa Senado para sa pagpapatawag ng espesyal na sesyon. It is better for the Senate to request the President, considering that even the President made this pronouncement that if the Senate will ask him to call for a special session, he will do so. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na pinuhin o gawing pulido ang panukalang bumuo ng Department of Water Resources para matiyakang malinis at maaasahang supply ng tubig para sa mga Pilipino. Naging panukala ang pagbuo ng Department of Water Resources matapos tapusin sa tubig ang mga residente sa Metro Manila noong 2019. Taong 2023 naman, pumasa na sa ikatlong pagbasa ng Kamara ang panukalang ito, habang pumasa naman ito sa second reading ng Senado. Trabaho ng DWR na maghanap ng mapagkukunan ng tubig sa buong Pilipinas. Isusulong din sa panukala ang pagbuo ng Water Regulatory Commission na mangasiwa naman sa buwis, lisensya, kontrata at iba pang requirements para sa mga water utilities. Mariing kunindunan ng Philippine Navy ang mapanganib na pagmaniobra ng China Navy helicopter laban sa eroplano ng BFAR na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, unprofessional ang naging hakbang ng China at nilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga Pilipino. Dapat aniyang itigil na ito ng China lalo't walang puwang ang ganitong pangigipit sa isang sibilisadong mundo. Binigyang diin naman ni Trinidad na manatili ang kanilang mandato na tiyakin ang kaligtasan, suporta at pagtataguyod ng mga legal na aksyon sa kabila ng mga pag-uudyok ng China. Actions by any foreign power that endangers the lives of Filipino airmen, seamen, and even our troops on the ground are actions that have no place in a civilized world. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. We will always be there when needed, if needed. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the BFAR personnel is unacceptable. Serbisyong hindi lang para sa mga OFW kundi para na rin sa mga Kapampangan. Ito ang target sa pinagsama-samang inisyatiba ng national at provincial government sa kanilang ikinasang kasunduan para palawigin pa ang medical care ng tinayong OFW hospital sa kanilang probinsya. Sa ilalim ng bagong kasunduan ng Department of Migrant Workers, Department of Health, Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH at ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, ipatutupad ang 60-40 patient ratio. Ibig sabihin nito, bagamat na natiling prioridad nila ang pagseserbisyo sa OFW at kanilang pamilya, tatanggap na rin sila ng mga non-OFW Kapampangan residents. Saklaw rin ito ang pagpapadala ng pamahalaang panlalawigan ng mga espesyalistang doktor at ang JBL-MGH naman ang may sagot sa regular na consultation, habang ang DOH na ang bahala sa pagpapaganda sa mga pasilidad sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program nito. Batay sa datos, simula nang itatag ito noong 2022, mahigit 86,000 pasyente na ang natulungan ng OFW Hospital sa pamagitan ng iba't ibang serbisyong medikal. Illegal na bentahan ng langis sa Bicol na bisto ng Bureau of Customs at milyon-milyong pisong halaga ng undeclared na pera na harang naman sa naiya mula sa isang Pilipino na patungo sana ng Hong Kong. May balitang pambansa si Vel Custodio.
Iba't ibang foreign currency ang naharang sa Ninoy Aquino International Airport nitong Biyernes. Nakumpiska ang mga undeclared na pera mula sa isang Pinoy na pasahero na papunta sana ng Hong Kong. Nabisto sa x-ray screening ang kanyang hand-carried baggage na naglalaman ng 4 million Japanese yen, 20,000 euros at 8,420 dinar. Ang mga bundle na pera ay nagkakahalaga ng higit 4 na milyong piso. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng suspect. Ngayong taon lang, umabot na sa 20 ang naharang ng Bureau of Customs sa NAIA na may kinalaman sa currencies. Hanggang 50,000 piso lang ang cash na pwede ilabas ng isang traveler sa Pilipinas. Illegal na bentahan na fuel naman ang nabisto ng Bureau of Customs sa Bicol. Aabot sa 1.7 bilyon ang halaga ng nakumpiskang gasolina at diesel, habang 1.5 bilyon naman ang value ng truck na sangkot sa illegal na bentahan ng unmarked fuel. Kapag unmarked ang fuel, ibig sabihin, smuggled o hindi ito nagbayad ng tax. Ayon sa BOC, pag-aari ng 2 gasoline station ng halos 31,000 liters na fuel. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mahigit 11,000 dayuhan pa na tinuturing na illegal alien ang natitira sa bansa at tinutugis ng Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng gobyerno. Sila ang mga dating nagtatrabaho sa Pogo. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, mahigit 500 na ang nahuli nila at mahigit 200 na rin ang naipa-deport at otomatikong blacklisted na sa Pilipinas. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang Facebook pages na nagbibenta umano ng mga gamit na galing sa mga ni-raid na Pogo Hub sa Pilipinas. Ayon sa PAOK, walang problema kung nagmula ang mga binibentang gamit sa isang Pogo na walang problema sa batas. Pero ibang usapan na kung mula ang mga ito sa mga Pogo Hub na may kinaharap na kaso. Nilinaw rin na ni PAOK spokesperson Director Winston Casio na kahit ang luxury cars mula sa mga na-raid na Pogo Hub ay hindi rin pwedeng ibenta dahil pagmamay-ari na ito ng pamahalaan na kalaunan ay sasama sa mga public auction. Sa ngayon, ayon sa PAOK, nasa 134 na luxury vehicle ang nasa kanilang kustodiya mula sa mga ni-raid na illegal na Pogo sa bansa. Kinumpirma ng Vatican na stable na pero nananatili pa ring kritikal ang kondisyon ni Pope Francis. Samantala, pinangunahan naman ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang pagdarasal ng Santo Rosario para sa pagaling ng Santo Papa. Si Gab Villegas ng PTV sa detalye. Nakapagpahinga ng maayos at patuloy sa kanyang gamutan. Yan ang pinakahuling update na inilabas ng Vatican sa kalagayan ni Pope Francis. Ayon sa Vatican, nakabangon na ang Santo Papa at nagpapatuloy sa kanyang daily therapy. Nakipagpulong rin ang Santo Papa sa ilang matataas na opisyal ng Holy See para lagdaan ng ilang decrees para itulak ang pagiging santo ng ilang martir. Patuloy pa rin na ginagamot sa Gemelli Hospital si Pope Francis dahil sa sakit na pneumonia at bronchitis. Samantala, pinangunahan naman ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang pagdarasal ng Santo Rosario sa St. Peter's Square para sa paggaling ng Santo Papa. Kahapon nang simula ng gabi-gabing prayer vigil na pinangunahan ni Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Masusi nang iniimbestigahan ang tangkang pag-hack sa website ng Philippine Army. Ayon kay Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Louis Dema Alana, may mga tinitingnan na silang grupo na gumawa nito. Gayunman, tumanggi muna si Dema Ala na pangalanan ang nasabing grupo upang hindi mabulabog ang isinasagawa nilang investigasyon. Sa ngayon, natukoy na ng Philippine Army ang IP address na gumamit ng mga sospek. That's yung same group yung nag-attempt to improve sa system ng Philippine Army. Kumbaga marami tayong tinitingnan dito. Just to get the context na doon sa kung ano yung identification natin, but the specifics, we cannot divulge on that because that's part of the investigation. But what we can say is that we know the IP address na ginamit nila, we know where they are, we know sino-sino mo ito, and that's all part of the investigation.
5 individual ang naaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa pang-espiya malapit sa mga kampo ng militar at pulis sa National Capital Region. Kinilala ang 5 sospek na sina Omar Khan Kashim Hoveres, Leo Panti, Mark Angelo Binsa at ang 2 Chinese nationals na sina Qin Hu at Zheng Wei. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, naaresto ang mga sospek kasunod ng report ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines na may mga kagamitan ang mga sospek sa loob ng kanilang mga sakyan na hindi otorisadong International Mobile Subscriber Identity, kung saan nalalaman ang bawat tawag o text ng isang mobile phone. Kabilang sa mga tinitiktikan ng mga sospek ang Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Malacanang, Campo Crame, United States Embassy at marami pang iba. Kapalit ng buwan ng bayad, sasampahan sila ng kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Commonwealth Act No. 616 o espionage. Aabot sa mahigit 400,000 na mga residente ang inaasahang makikinabang sa tinatayong state-of-the-art na desalination plant sa Iloilo City. May balitang pambansa si JP Hervas ng Radyo Pilipinas Iloilo. Sa pamamagitan ng itatayong desalination plant na ito sa Iloilo City, matutugunan na ang problema sa kakulangan ng supply ng tubig sa lungsod. At dahil ang Metro Iloilo Desalination Facility ang pinakamalaking desalination plant sa Pilipinas, kaya nito mag-supply ng 66.5 billion liters per day ng malinis at inuming tubig. Aabot sa mahigit 400,000 residente sa lungsod ang makikinabang sa itatayong planta. Ang pasilidad ay gagamit ng advanced reverse osmosis technology kung saan ang tubig sa dagat ay maaari nang inumin. Bukod dito, mababawasan din ang water interruption lalo na sa panahon ng tagtuyot. Ang desalination plant ay pinunduhan ng 5.5 billion pesos sa pagtulungan ng Iloilo City LGU at mga pribadong sektor. Kasabay ng pagpapasalamat sa pribadong sektor, tiniyak ng lokal is part of our vision to address that challenge. Through innovation and sustainability, we are working under our Wheels program for the city. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan po sa Bagong Pilipinas ngayon. Mainit na tatalakayin ni Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Undersecretary Nelly Diliera ang mga programa at proyekto ng kanilang ahensya, lalo na ang pagpapataas ng kaalaman at kasanayan ng mga Pilipino para makakuha ng kalidad na trabaho. Tutukan po yan mamayang 12:30 ng tanghali dito lang sa inyong pabansang TV, ang PTV. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong umaga. Tumutok muli sa aming programa mamayang 12:00 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa.